3 taon. 3 taong. Walang sinumang makapigil sa karahasang ito. Walang sinumang nag-akalang malulutas ito sa loop lamang ng 14 na araw. At mas nakakagulat pa, ang nagtulak sa mga rebelde ng South Sudan na sumuko ay hindi mga mabibigat na armas, hindi isang ganap na pagsalakay, kundi isang misteryosong, sandatangam sundalong, Pilipino na bumago sa larangan ng digmaang ito magpakailanman. Ngayong gabi, ihahatid namin kayo sa likod ng lahat ng ito, mula sa nakabibinging katahimikan ng 3 taon, hanggang sa 14 na araw na nagpaguho sa lahat ng bagay sa harap ng kanilang mamata. At kapag natapos ninyong panoorin ito, maaring matuklasan ninyo na ang pinakamalaking sandata sa digmaan ay hindi matatagpuan sa dulong ng isang baril. Ang mainit na hangin ng South Sudan ay humahampas. Inihahatid ang pulang alikabok na nagpapalitaw sa itaas ng temporaryong kampo ng peacekeeper. Ang lumang generator ay umaatungal, parang isang pasyenteng hirap huminga sa gitna ng tuyo at madilim na gabi. Sa dilim na iyon, ang bagong pangkat nga sundalong Pilipino ay bumababa mula sa transport vehicle na may mga mukhang seryoso at walang emosyon. Hindi sila dumating upang makipagdigma, ngunit walang sinuman sa lugar na ito ang naniniwala na ang kapayapaan ay makakamit sa pamamagitan lamang ng usapan. Sa nakalipas na 3 taon, ang hangganang bayang ito ay tila isinumpa. Ang lahat ay nakatigil, sarado ang maeskwelahan, ang ospital ay tanging, sirang pader na lang at mas sanay ang mga residente sa tunog ngang putukan kaysa sa mag-aawit ng mga batang naglalaro. At sa bawat gabing sumisilay, ang buwan sa ibabaw ng tuyong damuhan, ang tunog ng sniper fire mula sa malalayong burol ay nagpapaalala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay pa rin ng rebelde. Si Major Dante Reyes, ang commanding officer ng unit ng Pilipinas, ay nakatayo, pinakmamasdan ang kumukurap na ilaw mula sa silangang nayon. Ang kanyang mukha ay blanco, imposibleng basahin. Malinaw ang utos niya, panatilihing secured ang lugar, protektahan ang mga sibilyan, at iwasan ang ganap na pakikipag-ugnayan sa labanan. Ngunit pare-pareho ang sabi nga intelligence reports, ang mga rebelde na kumokontrol sa ruta ng supply ng pagkain ay naghahanda ng pag-atake sa refugee camp sa loob ng ilang araw. Alam nilang ayaw nating mauna sa pagbaril, mahina ang sabi nila to, Carlo Cruz habang inilalatag ang mapa sa magaspang na mesa. Hindi agad sumagot si Reyes, bumaling lang siya sa 2 kulay-abong steel crates na kakababa lang mula sa huling sasakyan. Walang insignia ng unit, walang panlabas na detalye, tanging isang malit na selyo mula sa Military Research Center sa Pilipinas. Ano po ang laman niyan, sir? Tanong ng isang batang sundalo. Ilang segundo bago sumagot si Major Reyes. Ang bagay na sana'y hindi na natin kailangan pang gamitin. Nang gabing iyon, walang sinumang nakakaalam kung ano ang nasa misteryosong magakahon na iyon. Ngunit sa loob ng 14 na araw, ang bagay na iyon ang magpapabago sa balanse ng buong lugar at magpapasuko sa kalaban na hindi kailanman sumuko, halos walang ipuputok na bala. Kinabukasan ng umaga, bumuhos ang sikat ng araw kaya't tila nasusunog ang lupa. Tinawa ni Major Reyes ang lahat ng subunit para sa isang pulong sa loob ng tactical tent. Ang malaking papel na mapa ay may mga kulay na pin. Nagpapakita ng lokasyon ng manayon, refugee camps, ruta ng supply, at mga pinaghihinalaang lugar na ginagamit ng mga rebelde para itago ang kanilang puwersa. Sa nakalipas na 3 taon, iba't ibang puwersa mula sa iba't ibang bansa ang nagpalit-palit sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar na ito. Ngunit lahat ay nakaranas ng parehong kapalaran. Kinokontrol lang nila ang paligid ng kanilang base. Kapag lumayo sila, bumabali ang kapangyarihan sa mga may hawak ng ilegal na baril. Ilang residente ang pinilit na magbigay ng pagkain. Ang iba ay ginawang tagadala. At ilang pamilya ang nawala ng walang sinumang nangahas magtanong. Hindi ang dami tao o ang mabibigat na armas ang problema, kundi ang mga rebelde na mas kilala ang lugar. Ginagamit nila ang mga latian, matataas na damuhan, at inabandonang nayon bilang panakip, gumagalaw ng mabilis, mahusay sa pagtatago, at umatake lamang sa mga lugar na lumilihan ng pinakamalaking takot. Pagkatapos,
Umaatras sila bago pa makatugon ang mga peacekeeper. Ibinaba ni Captain Sofia Ramirez, ang intelligence officer, ang isang makapal na folder sa mesa. Kinumpirma ng pinakabagong impormasyon na ang bagong pinuno ng rebelde ay si Malak, isang dating guro sa paaralan. Ngunit matapos patayin ang kanyang pamilya, naging isang tao siya na naniniwala na ang awa ay kahinaan. Tahimik ang lahat. Hindi takot mamatay si Malak, patuloy ni Ramirez. Ngunit takot siyang mawalan ng kapangyarihan. Lumikha siya ng alamat na nakikita niya ang bawat galaw ng kalaban at ginagamit niya ang paniniwalang iyon upang kontrolin ang kanyang matauhan. Tumango si Major Reyes. Alam na niyang ang ganitong kalaban ay hindi kailangan talunin sa pamamagitan ng bala. Kailangan lang nating paniwalan ang mga tao sa lugar na walang sese ang pagtutol. At kontrolado na natin sila. Mula sa sulok ng 10, si Nurse Lena Santos, ang tanging field medic sa unit, ay nagsalita. Kagabi, isang ina mula sa refugee camp ang lumapit sa akin. Nakiusap. Sabi niya, kung lulusop ulit ang mga rebelde, wala nang matitira sa mga bata. Mas mabigat ang magsalitang iyon kaysa sa bawat ulat sa mesa. Tiningnan ni Reyes ang bawat isa bago mahigpit na nagsalita. Sa pagkakataong ito, hindi tayo maglalaro sa kanilang laro. Tumigil siya sandali, pagkatapos ay bumaling sa kulay-abong steel crates na nakatayo sa likod ng tent. Ipapaniwala natin sa kanila na mas marami tayong nakikita kaysa sa iniisip nila. Gabingang ikatlong araw, narinig ang mahinang tunog ng mga metal na kagamitan sa loob ng storage room na ginawang pansamantalang test center. Ilang opisyal lamang ang pinayagang makapasok. Sa loob, may mga laptop na may opaque screen, external batteries, signal receivers, at mga kakaibang hugis na kagamitan na hindi mukhang anumang sandata sa standard inventory. Pinanood ni Lieutenant Carlo Cruz habang binubuksan ni Sergeant Iman Garcia ang kandado ng kulay-abong steel crate. Dahan-dahang binuhat ang tuktok na takip. Inilantat ang ilang module box, maliliit na drone na kasinlaking ang palad, wave receivers, at foldable antenna sets na idinisenyo upang magmukhang ordinaryong field communication equipment. Ito na ba ang misteryosong sandata? Tanong ni Lieutenant Cruz, halatang nadismaya at nagtataka. Mukha itong kagamitan ng isang radio technician kaysa sa isang panghinto ng mga rebelde. Lumapit si Major Reyes. Nagsusuot ng guwantes bago maingat na kinuha ang isa sa mga aparato. Hindi ito sandata na sumasabog kapag pinaputok. Kung gayon, ano ito? Tiningnan ni Major Reyes ang kanyang mga tauhan. Ito ay isang sistema ng pagpasok ng signal ng panlilinlang at pinaksamang deteksyon ng pattern ng paggalaw. Tahimik ang lahat. Ipinaliwanag ni Captain Sofia Ramirez. Sa madaling salita, hindi tayo magpapaputok sa kalaban. Magpapaputok tayo sa kanilang pangunawa. Sinimulan ang paglalahat ng plano. Ang sistemang ito ay kayang harangin ang basic radio communication. Suriin ang pattern ng paggalaw mula sa heat, signatures at vibration sa isang limitadong lugar at pagkatapos ay lumihang ang maling signal. Matunong ang paggalaw ng tropa, pekeng komunikasyon o pagpapalipat ng decoy drones upang malito ang kalaban na iniisip nilang napapalibutan sila, minamanmanan o nina-hack. Pero hindi pa ito nagagamit sa totoong sitwasyon. Diretsong sabine, saga, Gargia. Tama, sagot ni Reyes. At iyon ang dahilan kung bakit ito itinago ng 3 taon. Hindi sapat ang sistemang ito para sa malaking digmaan. Ngunit sa isang lugar kung saan umaasa ang kalaban sa takot, sismis, at maluwag na komunikasyon, maaring mabago nito ang buong laro kung gagamitin sa tamang oras. Hindi natin sila sisirain sa pamamagitan ng puwersa. Ipapawalan natin ang kanilang tiwala sa sarili nilang mata, sa sarili nilang tenga, at sa sarili nilang pinuno. Sa labas ng tent, lumalakas ang hangin sa gabi, ang pulang alikabok ay humahampas sa tarp. Walang nagsalita, ngunit nagsimulang malaman ng lahat na ang bagay sa kahon na ito ay maaring mas mapanganib kaysa sa kanyon. Dahil hindi ito umaatake sa katawan, umaatake ito sa paniniwala. Upang manalo sa larong ito, kailangang intindihin na mga sundalong Pilipino ang taong nasa dulo nito. Halos buong gabi ginugol ni Captain Ramirez sa pagtitipon ng impormasyon tungkol kay Malak.
ang pinuno ng rebelde na parehong alamat at bangungot ng mga tao sa lugar na iyon. Ilang malalabong litrato ang inilatak sa mesa. Sa ilan, makikita ang isang matangkad at payat na lalaki na may matatalim na mata, may dalang lumang baril ngunit nakatayo sa posisyon ng isang taong alam na kinakatakutan siya ng iba. Hindi siya namumuno sa dami ng tao, paliwanag ni Ramirez. Namumuno siya sa imahe na alam niya ang lahat bago ang sinuman. Totoong naging guro si Malak at sinabing ang ilang residente na siya ay isang malumanay at magalang na tao hanggang sa kinuhangang digmaang sibil ang buhay ng kanyang asawa at anak na babae sa isang gabi. Pagkatapos niyon, nawala siya sa kagubatan ng halos isang taon bago bumalik na may dalang armas at ilang tagasunod. Ngunit ang nakpalawak sa kanyang kapangyarihan ay hindi lamang ang kalupitan, kundi ang paraan niya sa paglalaro ng isip ng mga tao. Nagpakalat siya ng mabalita bago kumilos. Ipinapaalam niya sa Amega residente na kung sinuman ang magtangkang tumakas, alam niya agad. At maraming beses na nangyari ito, kaya nagsimulang maniwala ang matao na ang kanyang mga mata ay nasa bawat sulok ng nayon, kahit walang ebidensya. Kaya't ang takot ang nagsilbing bantay. Tahimik na nakinig si Major Reyes, bago nagtanong, ano ang paniniwala niya? Binaliktat ni Ramirez ang huling pahina ang folder. Naniniwala siya na ang bawat kalaban ay may breaking point at kailangan lang niyang idiin ito sa tamang lugar. Mabagal na bumuntong hininga si Reyes. Kung gayon, gagawin natin ang parehong bagay sa kanya sa parehong oras. Ilang kilometro ang layo, nakaupo si Mala sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng kanyang nakatagong kampo. Nakikinig siya sa ulat ng kanyang tauhan tungkol sa pagbabago ng tropa ng mga sundalong Pilipino na walang ekspresyon. Marami na siyang nakitang tropa mula sa iba't ibang bansa. Lahat ay gumagamit ng makatulad na pattern, mabagal mag-ingat at may mga limitasyon sa politika. Pilipino man o ibang bansa, pareho lang, kumpiyansa ang sabi ng isa niyang tauhan. Sa loob ng ilang araw, mapuputol na natin ang ruta ng supply. Ngunit hindi sumagot si Malak. Tumingin siya sa kulay abo na kalangitan bago mahinang nagsalita. Ang mga taong masyadong tahimik ay kadalasang may itinatago. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanyang tauhan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ni Mala ang isang bagay na hindi niya kilala, hindi takot, kundi ang likas na ugali ng isang mangangaso na nakakamoy na may iba pang nangangaso sa kanya. Tahimik na nagsimula ang operasyon sa gabi nga ika-5 araw. Walang ingay nga armored vehicles, walang helicopters, walang putok ng baril na nagbubukas ng labanan. Isang maliit na pangkat lamang ng 6 na sundalong Pilipino ang umalis sa base. Dala ang kanilang kagamitan sa mga kulay kape na bag. Nag-install sila ng vibration sensors sa 3 lihim na ruta na pinaniniwala ang pangunahing daanan ng mga rebelde. Kasabay nito, 2 maliliit na drone ang inilipat mula sa likod ng isang burol. Lumipat sila ng mababa, tahimik, at patuloy na nagpapadala ng naimahe ng kahandaan sa sistema. Ang lahat ng kagamitan ay konektado sa pansamantalang control center sa kampo, kung saan nakaupo sina Zgete Garcia at Loton Cruz sa harap ng mga screen. May pagalaw sa hilaga, sabi ni Garcia, habang ang mga signal wave na puno ng graphs ay kumikilos. 3 hasta 5 katao, umihit kumulang 1 kilometro mula sa inabandonang nayon. Hindi inutusan ni Major Reyes na barilin o harangin ang mimea ito. Tumango lang si Jakay LT. Cruz na i-activate ang level 1 deception signal set. Ilang segundo pa katapos, ang ma-field radio nga, mga rebelde na hinaharangan ay nagsimulang makatanggap ng kakaibang interference. Mga malabong alon na parang pag-usap ng isang reconnaissance unit na nag-ulat ng malihim na koordinasyon. Nakita ang pagalaw. Ulitin ko, nakita ang pagalaw. Target sa hilaga, Unit 2, lumapit. Ito ay maikling mensahe, ngunit sapat na upang pagdudahan ang mga nagtatago sa dilim. Ang resulta ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ipinakita ang sensor signal na ang target ay huminto ng halos 2 minuto bago mabilis na nakpalit ng direksyon, umatras. Lumingo si LT. Cruz sa kanyang commander. Umepekto po agad, sir. Masyadong mabilis para maginuha, sagot ni Reyes.
Kahit nasa loop niya ay nagsisimula na siyang makaramdam ng pag-asa. Ngunit sa sumunod na oras, nabigo ang sistema. Nawala ang isang channel ng video. Hindi tumugon ang isang sensor at nahulog ang isang drone matapos barilin ng rifle mula sa isang sniper position. Agad naninse ang lahat. Nagsisimula na siyang makatuno. May ngalit na sabi ni Captain Ramirez. Tiningnan ni Major Reyes ang screen na kumukurap ng hindi normal na may kalmadong tingin. Mabuti ulit ni LT. Cruz, hindi naunawaan. Kapag mas nalamang may kakaiba, mas maghihinala sila. At kapag nagsimulang maginala ang isang taong bumuong kapangyarihan mula sa tiwala, iyon ang simula ng pagbagsak. Ang unang gabi ng pagsubok ay hindi perpekto, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Sa loob lamang ng 2 araw, tahimik na nagsimulang magbago ang kapaligiran sa lugar. Ilang residente ang nagbulungan na nakakita, sila nga kakaibang ilaw sa kalangitan sa gabi. Ang iba ay nagsabi na nakarinig sila ng mga sasakyan ng militar, kahit walang bakas ng gulong sa lupa. Mismong ang grupong rebelde ay nagsimulang malito. 2 subunit ang bumalik sa kampo na may mamukhang gulat. Naniniwala na may nagbunya ng kanilang lihim na ruta sa mga sundalong Pilipino. Tinawa ni Mala ang mapinuno ng kanyang unit para sa isang pulong sa isang kubo. Tahimik siyang nakinig sa mga ulat. Pinanindigan ng isa na narinig. Niya ang radyo ng kalaban na tama ang pagbanggit sa codename ng kanyang unit. Ang isa naman ay sumumpa na may infrared light na sumusunod sa kanya mula sa kagubatan sa loob ng kalahating gabi. Samantalang ang isa naman ay naniniwala na ang lahat ay simpleng histerya. Walang sinumang nagtaksil sa akin, hindi ba? Tanong ni Mala sa mahinang boses. Walang sumagot, ngunit ang katahimikan sa silid ay mas malakas kaysa sa anumang salita dahil alam ngayong lahat na kapag nagtanong ang pinuno ganyan, nagsimula ng masira ang tiwala. Sa panig ng mga sundalong Pilipino, nagpatuloy ang operasyon ng may mas mataas na katumpakan. Ang pattern analysis system ay nagsimulang mas mahusay na matukoy ang patrol pattern ng rebelde. Hindi lamang sila nakikinig. Pinipili nilang magpakalat ng mga maling impormasyon na tumutugma sa partikular na takot tulad ng paglihang signal na natukoy na ang lokasyon ng imbakan ng armas o pagpapakalat ng interference na nagpapamukhang mayroong espesyal na unit na nakatago malapit sa kampo ng rebelde kaysa sa katotohanan. Si Nurse Lena Santos ay mayroon ding mahalagang papel. Nakikipagtulungan siya sa mga residente sa refugee camp, ginagamot ang masugatan, namamahagi ngamot, at nakikinig sa iba't ibang kwento na kumakalat mula sa panig ng rebelde. Ang dinala niya pabalik ay hindi lamang impormasyon, kundi isang mas malinaw na larawan na ang masismis ay gumagana na bilang mabala. Ngayon, hindi sila takot mamatay, sabi ni Santos kay Major Reyes. Takot silang makita kung nasaan man sila. Mahinang tumango si Major Reyes. Ito ang hinihintay niya. Nang gabing iyon, inutos niya ang pagbubukas ng Level 2 Operation. Pinalawa ang lugar ng pagkakalat ng maling audio. Nagtanim ng bagong sensor sa paligid ng mga pinamumulan ng tubig at nagpakalat ng tiyak na maling impormasyon na isa sa mga malapit na tauhan ni Mala ay nakikipagtulungan sa masundalong Pilipino. Hindi ito isang pakataka na apoy, kundi isang pagsisindi na apoy sa puso ng mga tao at ang kanitong uri na apoy, kapag nagliliyab, ay kadalasang sumusuno muna sa sarili. Umaga ng ika-9 na araw, ang balita mula sa mga lokal na informant ay nagpagulat sa buong unit. Nakaroon ng maliit na pagbarilan sa pagitan ng mga rebelde sa kanlurang bahagi. 2 grupo nga, natauhan ni Mala ang nagawa tungkol sa isang traidor. Inakusahan ng isa ang kabilang pani na lihim na napakalat ng impormasyon tungkol sa ruta ng supply na nagresulta sa pagtali at pagpapahirap sa harap ng iba upang makakuha ng sagot. Hindi kumilos ang masundalong Pilipino kahit isang bala, ngunit ang resulta ng operasyon ay malinaw na kumakain sa internal na istruktura ng kalaban. Mas mabilis kaysa sa inaasahan, sabi ni Lieutenant Cruz habang tinitignan ang ulat. Kung patuloy nating pipindutin, maaaring magwatak-watak sila sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi ngumiti si Major Reyes. Alam niyang ang kalaban na naipit sa sulok ay maaring ang pinakadelikado.
Hindi si Malak ang uringang taong madaling sumuko. At ang mataong tulad niya ay kadalasang pinipili ang matinding aksyon upang mabawi ang kapangyarihan. Dumating ang sagot ng gabing iyon nang binomba ng 2 homemade mortars ang refugee camp sa Timog. Bagamat hindi malaki ang pinsala, sapat na ito upang magdulot ng panik sa mga tao. Umiyak ang mga bata, sumisigaw ang mababay, at kailangan ng magwardiya na mabilis na ilikas ang mamaysakit mula sa frontline. Si Nurs Lena Santos ay tumakbo upang tulungan ang manasugatan, may kaunting panginginig ang kanyang makamay. Nakita niya ang isang batang lalaki na wala pang 10 taong gulang na nasugatan sa balikat ng shrapnel, ngunit ang mas masakit para sa kanya ay hindi siya umiyak. Nagtanong lang siya, mahina, kung babalik pa sila ngayong gabi. Ang tanong na iyon ang nagpabago sa kapaligiran sa command center. Iminungkahi ni Captain Ramirez na gamitin ang puwersa, umatake sa isang maliit na bas ng rebelde upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit tumanggi si Major Reyes. Kung magpapaputok tayo ngayon, makukuha ni Malak ang gusto niya. Mula sa pinaghihinalaan, magiging pinuno siya na magkakaisa sa mga tao sa pamamagitan ng galit. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hahayaan lang natin silang bombahin ang kampo ng mahihina? Nainis na tanong ni Leyte Cruz. Tiningnan ni Major Reyes ang lahat bago sumagot. Putulin natin ang kanyang legitimasyon sa paningin niya sarili niyang mga tauhan. Nang gabing iyon, nagsimula ang level 3 operation. Hindi ito upang takutin ang mga rebelde, kundi upang ipaalam sa mga tauhan ni Malak na dinadala niya sila sa isang patibong. At ang pinuno na nagdadala ng kanyang mga tao sa kamatayan dahil sa kanyang sariling pagdududa ay isang pinuno na marahil ay hindi na dapat paniwalaan pa. Ang ika-11 hanggang ika-14 na araw ay naging panahon na kalaunan ay tinawag na ang 14 na araw ng paglutas dahil ang lahat ng bagay na nakatigil ng 3 taon ay nagsimulang gumalaw, parang domino na itinula ng isang beses. Ginamit ng mga sundalong Pilipino ang deception system ng pinakatumpak at pinakamatipid. Hindi sila nagpakalat ng signal ng padalos-dalos, kundi pinili ang oras at target ng may estratehiya. Sa isang gabi, nagpakalatan maling impormasyon sa radyo na alam ng peacekeepers ang kinaroroonan ng backup hideout ni Malak. Sa isa pang gabi, isang pekenaboses ngang isa sa kanyang pinakamataas na tauhan ang ipinadala sa ere na nagbubunyak na tila nakikipagnegosasyon sa panig ng Pilipinas kapalit ng pagtakas. Sa totoo lang, ito ay isang synthesized na boses mula sa maikling sample ng nga pangungusap na naharang dati, ngunit para sa mga taong nagdududa na, hindi mahalaga ang katotohanan kaysa sa kredibilidad. Mula sa mga drone footage at ground movement, malinaw na nakita ng mga sundalong Pilipino ang resulta. Ang maunit ng rebelde ay nagpalipat-lipat ng kampo ng mas madalas na nagdulot ng pagkagulo sa kanilang pattern ng pagwardiya sa ruta ng supply ng pagkain. Naiwan ang maruta ng supply. Nilipat ng padalos-dalos ang ilang imbakan ng bala. At higit sa lahat, maraming pinuno ng unit ang hindi na sumusunod sa utos ni Malak ng agad-agad tulad ng dati. Sa hapon ng ika-13, nabigay ng malaking balita ang mga informan. Isang malapit na tauhan ni Malak ang nawawala kasama ang 8 sundalo. Walang sinumang nakakasiguro kung siya ay tumakas o lihim na pinatay. Ngunit iyon ang nagpasabog sa paghihinala sa loob. Tumugon si Malak sa pamamagitan ng pagtawag ng isang emergency meeting at sumumpa na parurusahan ang mga traidor, ngunit ang kanyang mga salita sa pagkakataong ito ay hindi na nagbigay ng parehong tiwala tulad ng dati. Ang ngamataang maraming tauhan ay hindi na nagpapakita ang pananampalataya, kundi mga tanong. Hindi nagmadali ang mga sundalong Pilipino sa pag-atake. Nilimitahan lang nila ang circle ng impormasyon, sinara ang maruta ng panlilinlang, at ipinadala ang Field Public Relations Unit upang magbalita sa mga nayon na sinumang magsusuko nga armas at magdadala ng mga inosenteng tao ay poprotektahan alinsunod sa mga internasyonal na batas. Hindi ito pagdurok sa kalaban, kundi pagliha ang daan para sa mga nagsisimulang mawalan ng tiwala sa pinuno upang maglakas loob na huminto sa pagsunod sa kanya. At nang dumating ang huling gabi, ang pinakamalaking takot ni Malak ang nangyari,
Hindi ang pagbaril kundi ang pagising at malaman na ang kanyang mautos ay wala nang naniniwala. Ang gabi nga 14. Madilim ang kalangitan, walang bituin. Tila sadyang itinago ngang kalikasan ang kurtina para sa isang mahalagang kaganapan na mangyari ng pinakatahimik. Halos hating gabi nang makita ngam nga senso ngam nga sundalong Pilipino ang kakaibang pagalaw mula sa kanlurang gilid ng kagubatan. Isang grupo ngam nga tao ang papalapit sa ligtas na zona, ngunit ang pattern ay hindi tulad ng isang pag-atake. Walang pagkakalat ng puwersa sa isang opensibong linya, walang paghihiwalay ngam, nga unit para sa pagpapalibot. Isang mahabang hanay lamang na huminto sa pagalaw, tila hindi sigurado kung kailan sila babarilin. Inutos ni Major Reyes na ihinto ang lahat ng pagpapaputok. Pinabuksan niya ang spotlight sa piling lugar at ipinadala ang interpreter ng unit at ang security detail sa ligtas na distansya upang maghintay. At nangyari ang hindi inaasahang larawan. Ang unang grupo ng armadong lalaki, mahigit 10, ay lumabas mula sa dilim ng dahan-dahan. Nagtataas sila ng puting tela na gupit mula sa lumang damit. Ilang baril ang nakababa. Ang ilan ay tinanggal ang magazine upang ipakita. Sinisigaw ng isa sa mga pinuno sa lokal na wika, "Dumating kami para sumuko. Hindi na kami lalaban." Nananatili si LT Cruz na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa loob ng isang oras, dumarami ang bilang ga sumusuko. Ilang grupo ay kasama ang kanilang nga pamilya. Ang iba ay nagsabi na hindi na raw nila alam kung sino ang tunay na kalaban. Ang ilan ay umamin na naniniwala silang nababaliw na si Malak. Nagutos siya na maglipat ng kampo kung saan-saan. Pinaiimbestigahan ang sarili niyang mataw at pinagbintangan niya kaming lahat na espiya, sabi ng isang lalaki sa interpreter. Sabi niya, nakikita niya ang lahat. Sabi niya, may nagbebenta ng impormasyon sa loop natin, pero walang nakakalam kung sino. Hindi kami makakain, hindi makatulog, at nagsimula kaming maniwala na kung mananatili kami, mamamatay kami sa isa't isa bago pa man dumating ang labas. Ang balitang ito ay parang martilyo na bumaksak sa pundasyon ng kapangyarihan ni Malak na nagpaguho dito. Ngunit si Malak mismo ay hindi pa lumilitaw. Nawala siya kasama ang ilang malapit na tauhan at walang nakakaalam kung pipiliin niyang tumakas, magsimula ng huling laban, o gumawa ang isang karumal-dumal na bagay upang maiwan ng bakas ng takot bago tuluyang magbaksak. Tiningnan ni Major Reyes ang madilim na gilid ng kagubatan. Alam niyang ang gabing itong pagsuko ay maaring hindi pa ang katapusan ng kuwento dahil ang mga taong nawalan ng lahat ay kadalasang handang gawin ang lahat upang hindi matalo ng huli. Kinabukasan ng umaga, matapos ang gabi ng pagsuko ng mga armas, natuklasan ng Reconnaissance Unit ng Pilipinas ang mabakas ng paggalaw patungo sa isang inabandunang simbahan sa isang burol na bato sa Hilaga. Ang lugar na iyon ay dating shelter ng nayon ngunit pinatapon matapos masunog ilang taon na ang nakalipas. Magkatulad ang ulat ng dalawang sumukong rebelde. Maring itinago ni Mala ang kanyang sarili at ang kanyang malapit na tauhan doon upang maghanda para sa kanyang huling desisyon. Pinili ni Major Reyes na personal na pangunahan ang isang maliit na unit, hindi upang pumatay, kundi upang tapusin ang lahat ng walang dakdak na pagkawala. Alam niyang kung masyadong pipilitin si Malak, maaring mang-hostage siya o magpaputok upang makatakas, hanggang sa matapos ang lahat sa pagdanak ng dugo. Nang dumating ang pangkat na Pilipinas sa inabandunang simbahan, tahimik ito ng hindi karaniwan. Nakalat ang mga sirang salamin sa sahig, bulok ang mga kahoy na sahig, at sa mga pader ay mayroon pa ring mga itim na marka nga suno mula sa nakaraang digmaan. Ang pintuan sa harap ay bahagyang nakabukas, tila sadyang sinasabi na alam na nang nasa loop na may dumating na bisita. Pumasok si Major Reyes kasama ang interpreter at dalawang security guard. Sa loop, nakatayo si Malak sa harap ng sirang altar. May hawak na baril ngunit nakaturo sa lupa ang dulo nito. Ang kanyang mukha ay mas payat kaysa sa lahat ng litratong nakita. Ang gamata na dating punong kapangyarihan ay ngayon ay napuno lamang ng pagkapuyat, galit, at pagkaubos ng lakas na halos hindi maitago. Ano ang ginawa ninyo sa kanila? Tanong ni Malak. Sumagot si Major Reyes sa pamamagitan ng interpreter. Kalmado, hindi namin sila tinakot. Ginawa lang namin silang magtanong kung sino dapat nilang katakutan.
Tumawa ng tuyo si Malak. Hindi ka nanalo sa pamamagitan ng karangalan ng sundalo. Ang paggamit ba ng takot para mamuno sa mamamayan ay karangalan? Tanong pabalik ni Reyes. Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa buong simbahan. Mahigpit na kinuyom ni Malak ang kanyang kamao. Hindi siya tumanggi dahil sa kaibuturan niya ay alam niyang ang kanyang kapangyarihan ay nagiba hindi lamang dahil mas malakas ang panig ng Pilipinas, kundi dahil ang kanyang binuo sa simula ay labis na umasa sa paghihinala. At nang bumalik sa kanya ang paghihinala, gumuho ang lahat ng walang sumusuporta. Ipikit ni Malak ang kanyang nga mata, huminga ng malalim, bago dahan-dahang inilapa ang baril sa sahig. Matapos ang pagsuko ni Malak at ng kanyang malapit na tauhan, mas mabilis na lumutas ang sitwasyon sa lugar kaysa sa inaasahan ng lahat. Ang maruta ng supply ng pagkain ay muling nabuksan. Ang mga refugee camp ay nagsimulang makatanggap kang patuloy na supply ngamot at malinis na tubig. Ilang residente ang naglakasloob na lumabas sa kanilang pinagtataguan upang ayusin ang kanilang mabahay. Ang inabandonang eskwelahan ay nilinis. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, narinig ang tawanan ng mga bata ng walang kasunod na puto ng baril. Ngunit sa mga mataas na opisyal, ang pinakamadalas na tanong ay hindi tungkol sa pagsuko ni Malak, kundi pare-pareho ang lahat. Ano ba talaga ang misteryosong sandatang iyon? Marami ang naginuha na ang Pilipinas ay gumamit ng advanced secret technology. Ang iba ay naniniwala na ito ay satellite surveillance system. Ang ilan ay nagsabi na kaya nitong basahin ang isip ng kalaban. Ang masismis ay kumalat at lumaki hanggang sa halos matabunan na ang katotohanan. Sa isang closed-door meeting ng Peacekeeping Force, ipinaliwanag ni Major Reyes ang katotohanan ng simple. Ang makagamitan na ginamit ay hindi mahiwagang kasangkapan. Ito ay simpleng pagtutugma ng maliit na teknolohiya sa malalim na pag-unawa sa psikolohiya ng digmaan. Limitadong halaga ng sensors, maliliit na drone, basic wave interception system, voice generation software, at ang pinakamahalaga, ang pagsusuri kung ano ang pinaniniwalaan ng kalaban, ano ang kinatatakutan niya, at saan nakabase ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang tunay na sandata ay hindi metal o bomba, kundi ang pagkontrol sa larangan ng pangunawa. Nakatayo si Nurse Lena Santos sa sulok ng silid bago mahinang nagsalita. Sa huli, ang nagpatigil sa digmaang ito ay hindi ang lihim na armas, kundi ang pahinto ng matao sa pagtitiwala sa takot. Ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa lahat sandali. Tumingin si Major Reyes sa labas ng bintana, nakita ang dalawang bata na nagtutulungan sa pagbubuhat ng tubig. Alam niyang ang nangyari ay hindi permanenteng tagumpay. Ang South Sudan ay may malalim na sugat na mas matagal gumaling kaysa sa 2 linggo. Ngunit ang paglutas na ito ay nagpatunay ng isang bagay. Kung minsan, ang paghinto sa karahasan ay hindi kailangang magsimula sa ganap na pagwasak sa kalaban, kundi sa pagpapahina sa sistema ng takot na humahawa sa mga tao. At marahil, iyon ang pinakamakapangyarihang sandata. 2 linggo matapos humupa ang mga kaguluhan, ang pulang alikabok na dating nagpapalitaw sa ibabaw ng kampo ng militar ay nagsimulang maglaho, kasama ang paghinto ng putukan. Mas maraming residente ang muling naklalakat sa makadanan. 2 maliliit na tindahan ang nagsimulang magbenta ng harina, langis, at sabon. Maraming bata ang gumagamit ng sirang pada ng lumang eskwelahan bilang blackboard para mag-drawing. Nag-drawing sila ng makabahay, makapuno, at ang ilan ay nag-drawing ng bandila ng United Nations sa tabi ng bandila ng Pilipinas ng inosente. Para sama na sa labas, ang kuwentong ito ay maaring ikuwento bilang isang top-secret operation ng mga sundalong Pilipino na gumamit ng misteryosong armas hanggang sa sumuko ang mga rebelde. Ngunit para sa mga tunay na nakasaksi, mas komplikado ito. Dahil sa likod ng tagumpay ay hindi lamang teknolohiya, kundi ang pasensya, ang pagbabasa nga isip ng tao, ang pagkontrol sa emosyon sa ilalim ng pressure, at ang pinakamahalaga, ang pag-alam kung kailan dapat ihinto ang paggamit ng puwersa. Bago ang kanyang huling pag-inspeksyon sa lugar, dumaan si Major Reyes sa bodega ng kagamitan. Huminto siya, tinitigan ang lumang kulay abong steel crates na ngayon ay sarado na, tila walang lihim na nakatago. Hindi siya ngumiti,
Hindi napakita ngang pagmamalaki dahil alam niyang ang mga bagay na ito ay hindi dapat ituring na sobrang nakakapanabik. Ang bawat sandata, kahit ang hindi nagpapaputok ng bala, ay may mapanganib na kapangyarihan kung mapupunta sa maling kamay. Lumapit si Alete, krus sa tabi niya at nagtanong, "Paano sa tingin niyo alalahanin na mga tao ang kwentong ito, sir?" Tumingin si Major Reyes sa malayo, sa abot tanaw ng damuhan. Bago dahan-dahang sumagot, "Sana'y maalala nila na minsan, hindi tayo nanalo dahil mas magaling tayo sa pagbaril, kundi dahil pinili nating gamitin ang katalinuhan ng higit sa takot." Kinagabihan, ang konvoy ng mga sasakyan ay dumaan sa nayon. Kumaway ang mabata sa mga sundalong Pilipino ng masigla. Ang tunog ng tawanan ay sumama sa hangin, sapat upang pansamantalang tabunan ang alaalaan madilim na gabi. At kahit ang mundo ay puno pa rin ng digmaan, ang kwento ng 14 na araw na ito ay palaging nag-iwan ng mahalagang tanong. Sa panahong ang tao ay gumagawa ng mas malakas na armas, kung minsan, ang pinakamakapangyarihan ay maaring hindi ang kasangkapan na nagwawasa ng pinakamaraming buhay, kundi ang kasangkapan na nagpapahinto sa pagdana ng dugo ng mas maaga. Sa huli, ang nagpalutas sa sitwasyong ito ay maaring hindi dahil sino ang may mas malakas na armas, kundi sino ang mas malalim na nakaintindi sa takot ng tao. Kaya't ang kwento ng 14 na araw na ito ay hindi lamang isang misyon ng militar, kundi isang patunay na kung minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang kapalit ng pinakamaraming pagdana ng dugo. Ikaw, sa tingin mo, kung nasa parehong sitwasyon ka, sa pagitan ng kapangyarihan ng bala at kapangyarihan ng psikolohikal na digmaan, alin ang mas nakakatakot? Makomento sa ibaba na video na ito. At kung gusto mo ang maganitong klase ng matitinding kwento, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na episode.